daw pong si Hanelet Abansenia mga kababayan, hindi daw po muna uuwi mula daw po mga kababayan sa The Hague, Netherlands para daw po bantayan etong si Digong. Ang tanong natin, paano niya babantayan etong si Digong ganong hindi na siya payagan na makabisita at madalaw etong si dating Pangulong Duterte? Kasi alam niyo mga kababayan, ang tingin ko dito, alam ni Hanelet Abansenia kung sino yung nasa sa likod ng hindi pagpayag sa pagdalaw niya kay dating Pangulong Duterte. Alam ni Hanelet Abansenia na si Sara Duterte ang may gusto po noon. Ano po, kumbaga, si Kaufman lang yung pinupunteriya niya dahil yun yung abogadong kinuha ni Sara, pero definitely para talaga po kay Sara Duterte yun. Kasi nga naman mga kababayan, ayon sa ating source, di umano, ayaw ng payagan ni Sara Duterte na makabisita pa etong si Hanelet Abansenia, di umano, dito kay dating Pangulong Duterte. Kasi nga ang gusto ni Sara, pampamilya lang. Ano po, kumbaga, sila lang ng kanilang pamilya ang makabisita kay Digong at yung mga abogado ni dating Pangulong Duterte. Etong sina Hanelet Abansenia, hindi na po nila pinapayagan. Di umano yan mga kababayan ha, ayon po sa ating source. So ngayon mga kababayan, pakinggan po natin itong nakita nating balita galing po sa Bilyonaryo News Channel. Ikinikredit po natin sa kanila. Hindi muna uuwi si Hanelet Abansenia mula sa The Netherlands. Ayon sa longtime partner ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, 80 years old na kasi si FPRRD at kailangan ng gabay ng pamilya. Kumuha tayo ng update live mula sa The Hague. May Agenda Weekend Report si Abante anchor Rocky Ignacio. Go ahead, Rocky. Yes, maraming salamat. Magandang tanghali muna dito sa The Hague. Hindi pa rin makakadalaw si Hanelet Abansenia sa detention facility para bisitahin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bagamat hindi siya makakadalaw, mananatili pa rin ito sa Dahig hanggat hindi dumarating o walang dumarating na pamilya Duterte na papalit sa kanya. Si Hanelet ang long-time partner ng dating Pangulo. Samantala, hindi na nagbigay ng ano pang detalye. Anyway mga kababayan, kung titingnan nyo, kahit hindi na siya payagan na dalawin na itong si dating Pangulong Duterte, mananatili pa din daw po siya dyan po sa Dahig. Alam nyo ba mga kababayan, eto naman mga isyong ito, nagmula lang naman ito buhat nung nagkaroon ng matinding bangayan sa pagitan mga kababayan nito mga DD-set, mga taga-suporta ni Digong at mga orawayan ng mga dating naging kabit din ni dating Pangulong Duterte. Katulad na lamang mga kababayan, kung matatandaan nyo yung issue ni Alputera, di ba maliwanag naman mga kababayan na nung nagpunta itong sa Alputera dyan sa Dahig, pinaupakan. May nag-utos kay Maharlika at kay Harry Roque na upakan mga kababayan itong si Alputera at palabasin na ito po ay inutusan ng Marcos administration para magpondo ng mga maisog rally dyan at para kuhanin ang tiwala ni dating Pangulong Duterte at alamin yung mga nangyayari at hakbang ng pamilyang Duterte. Pero kalaunan mga kababayan, sa kabila ng mga pagtira ni Maharlika, Harry Roque, biglang nagsalita po itong si Basti Duterte at pinagtatanggol itong si Alputera na di umano dating kabit ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, ang nakikita dito ng mga kababayang Pilipino po natin, ang nag-utos kay Maharlika at kay Harry Roque para banatan itong isang chicks ni Digong, walang iba kung hindi itong si Hanelet Abansenia mga kababayan. At buhat noon, diyan na nagsimula yung matinding gulo mga kababayan hanggang sa humantong na nga na hindi na payaga na bumisita kay Digong etong si Hanelet Abansenia di umano. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Si Attorney Nicholas Kaufman sa naging pahayag ni Hanelet. Sa Facebook post, kinumpirma ni Hanelet Abansenia na kanselado na ang kanyang mga dapat pagdalaw kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng detention facility. At saka tandaan nyo mga kababayan alam ko naman na nabalitaan nyo na rin na kahit noon pa man ay hindi na po magkasundo, di umano, etong si Hanelet Abansenia at saka po itong si Sara Duterte. Kasi nga, di umano may hidwaan mga kababayan, etong kampo ni Hanelet Abansenia at etong kampo ni Sara Duterte. Nabalita pa nga dyan na sa panig ni Hanelet Abansenia nakapanig etong si Bongo kasi hindi naman talaga din magkasundo etong si Sara at eto pong si Bongo. At sa kampo naman ni Sara Duterte kasama yung mga kapatid, yan yung mga magkakasama mga kababayan, nakagalit naman ng kampo nitong si Hanelet Abansenia. Kaya malaki din ang posibilidad na ang nasa sa likod ng pagbabawal ng pagdalaw ni Hanelet Abansenia ay walang iba kung hindi eto pong si Sara Duterte. Hindi lang ma-pinpoint
ni Miss Hanelet Abansenya, kaya ang pinupunto niya na lamang po ay etong si Kaufman. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Pagbisita ko nung hapon na yon, 5 minutes bago matapos ang visitation time namin, sinabihan ako nung isa doon. Sabi niya na nung July 19 daw, nung phone conversation namin, meron daw akong sinabi. Sabi ko about the case. Sabi ko, I don't know anything about the case. Kaufman is not discussing anything about the case. You know that, Mr. Kaufman. I have not asked a single paper from you on whatever it is that you are doing, so I cannot talk about the case. And also, nung time na yun, 5 minutes bago matapos, sinabihan na lang ako na isususpend daw ako. Ang sabi pa nga ni Pigay doon sa lalaki na sabi niya, you cannot do that. July 23 na dumating sa The Hague si Hanelet at nagkaroon pa ito ng pagkakataon na makita sa kulungan ng dating Pangulo. You know, he's expecting me. He knows that this is my turn. This is my time. Ang kukulit nyo kasi, pinapauwi na kayo ni Duterte, ayaw nyo pang umuwi. Yung kaguluhan nyo dito sa Pilipinas, dinadala nyo pa kasi dyan sa The Hague. Kaya ang ending mga kababayan, saglip na malayang makakadalaw itong si Hanelet Abansenya, mukhang malabo na. Kasi nga mga kababayan, kung ito ay pinagbabawalan na dalawin itong si Digong, talagang wala siyang magagawa dyan. Kahit magpumilit siya na pumasok dyan, hindi siya makakapasok dyan. Alam naman po natin mga kababayan na mahigpit ang International Criminal Court pagdating mga kababayan sa mga pagbisita sa kanilang iniimbestigahan na tao. Ngayon mga kababayan, kung pinagbabawalan na itong si Hanelet Abansenya, so wala po siyang magagawa dyan. Lalo na kung ang nagbawal sa kanya na bumisita kay Digong yung legal team ni dating Pangulong Duterte, wala po siyang magagawa dyan. Ano po mga kababayan? So ngayon ipagpatuloy pa natin. Right now, this is my schedule to visit him, and you know, ako kasi nurse, di ba, na-assess ko siya yung first time ko itong visit ko na ito, the only day na na-visit ko siya, nung pagdating ko talaga straight from the airport, nilagay ko lang yung gamit ko sa hotel. Bagamat hindi na ito makakabisita kay Duterte, mananatili pa rin ito sa The Hague hanggang sa dumating ang iba pang miyembro ng pamilya na papalit sa kanya. Dahil ni Hanelet, 80 years old na si Duterte na kailangan na rin ng gabay ng pamilya. Only God knows. So mga kababayan, magulong pamilyang to. Magulong pamilyang to mga kababayan, sa totoo lang. Biruin nyo may team Hanelet versus team Alputera. Yan yung nagkakagulo dyan sa dahig Tapos meron pang team Hanelet and team Bongo versus team Sara naman mga kababayan. Kaya nga napakagulo po ng pamilyang ito. Napakagulo mga kababayan ng issue ng pamilya pong ito. Kaya nga hindi po sila magandang ehemplo di umano sa mga kababayang Pilipino po natin, kasi sila mismo nag-aaway-away po sila. Buti na nga lang mga kababayan, yung leader na sinusuportahan natin, walang magulong pamilya. Samantalang ito mga kababayan, sila mismo ang nagbabardagulan dyan. Saan kayo nagkatala? Yung mga vlogger ni Digong, tinitira yung mismong abogado na pinagkakatiwalaan ng anak ni Digong para resolbahin yung kaso na kinakaharap ni dating Pangulong Duterte. Saan kayo nagkatala na may abogado na nga si Digong pero may isa pang piling abogado na nakikialam dun sa kaso ni Digong? Kaya nga po mga kababayan, ito yung sa akin may personal opinion. Kung magulo yung sinusuportahan at sinusundan nila na tao, kung magulo yung istorya ng pamilya noon mga kababayan, kahit yung mga taga-suporta, nagkakagulo din. So parang ganito lang yan, mga kababayan. Magulo po talaga ang istorya ng pamilyang ito. Napakagulo mga kababayan. Kaya kita nyo, kahit yung mga taga-suporta po nila, nagkakagulo-gulo na rin. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Only God knows. Kaya kami nag-i-effort kami dito na mabisita siya, mapuntahan siya, na at least may isang family member. Kaya ako na, miski na ayaw niya na ako pabisitahin. Nandito pa rin ako kasi in case of emergency, ako ang pinakamalapit. Ayaw ka na nga ni Digong pabisitahin Ang kulit-kulit nyo pa. Kasi baka mamaya nga mga kababayan, nakausap ni Sara Duterte etong kanyang ama na wag mo nang pabisitahin etong yung second wife mo na si Hanelet Abansenya, wag mo nang pabisitahin yan kasi nagkakaroon lang ng kaguluhan dito sa dahig. Baka nga mga kababayan, di umano, baka ganun nga yung nangyari dyan, kaya biglaan yung pagdedesisyon ni Duterte na wag nang pabisitahin etong si Hanelet Abansenya mga kababayan, kasi hindi naman siguro magsasalita o gagawa ng
ganyang klase mga kababayan ng pagbabawal kay Hanelet Abansenya kung walang basbas galing kay Sara Duterte at dun sa legal team ni Sara Duterte. Ano po? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Imagine in case of emergency, ang taga-Pilipinas, it will take them like more than 24 hours to book a plane ticket. Sa Facebook post, hindi kinumpirma ni Attorney Nicholas Kaufman ang pahayag ni Hanelet na hindi na siya pinayagang makapasok at makabisita sa detention facility. Ayon kay Kaufman, iginagalang niya ang privacy ng pamilya Duterte kaya hindi na ito nagbigay na anumang komento. Nagpaabot naman ng mensahe si dating Pangulong Duterte para kay Hanelet mula sa isa sa mga abogado na bumisita sa loob. Security kasi may tawag pa rin siya. Claudia doon sa isang lawyer na nag-visit. PRD sends the following message to Hanelet. May undying love for you and for all the things that you have done for me. Thank you. Samantala, George, hinihintay pa natin ang impormasyon kung may nakabalik na o nakarating ng pamilya Duterte para pumalit kay Ms. Hanelet at kung kailan posibleng tumating dito sa The Hague. Nag-uulat mula dito sa The Hague, Rocky Ignacio para sa Abante. Yan mga kababayan, na tuloy na agad natin yan dito. Kasi rumesback na naman itong si Harry Roque kay Kaufman. Kasi ayon mga kababayan dito sa Abante, TNT tunay na tabloidista, ayan, Roque sa banat ni Kaufman. Bakit ako ang paksa ulit? Kasi parang ang dating mga kababayan, ang sinisisit pinagbibintangan na naman ni Kaufman ay etong si Harry Roque. Ngayon, basahin po natin yung nilalaman. Sabi po dito mga kababayan, eto daw. Nagbitew ng tugon si dating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque sa panibagong patutsyada ni Attorney Nicholas Kaufman, abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, ICC, matapos siyang tawaging isang irrelevancy. Sa madalit salita, parang walang silbi. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Mga kababayan, sabi pa dito, sa pahayag ni Roque nitong Agosto 2, ipinagtataka niya kung bakit tila siya ang pinupunterya imbis na ang harangin ni Kaufman ang isyong isinisiwalat ni Hanelet Abansenya, long-time partner ni Duterte, tungkol sa suspension ng kanyang visitation rights. Ito yung sagot ni Roque. Ano? Bakit ako? Bakit ako ang paksa ulit? Ang panibagong rant ni Mr. Nicholas Kaufman, ani nitong si Roque. Bakit masyadong nililigalig si Mr. Kaufman sa aking walang halagang buhay at ikinakabit ako sa pagsuspinde ng visitation rights ni Ms. Abansenya? Katawa-tawa sa totoo lang ang estilo ni Kaufman ng paninisi. Kasi nga naman baka mamaya ang nangyari dito, binulungan ni Harry Roque etong si Hanelet na magsalita ka ng ganito, ganyan. At sisihin mo si Kaufman kung bakit pinagbawalan ka na bisitahin etong si Digong. Kaya ngayon mga kababayan, ang ginawa ni Kaufman, si Roque ang sinisisi. Ano po, ikinakabit dito sa pagsuspinde ng visitation rights ni Hanelet Abansenya mga kababayan. Alam nyo, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, na kaya magulo ang takbo mga kababayan ng isyo ng pamilyang ito. Kasi kahit yung mga abogado at hindi naman abogado na hindi naman legal team or miyembro ng legal team ni dating Pangulong Duterte ay nakikisawsaw. Kaya nagkakaroon ng kaguluhan sa pagitan ng legal team ni Digong at doon naman sa abogado na hindi naman miyembro ng legal team ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga alam niyo, sa totoo lang, eto payo ko lang kay Sara Duterte sana wag niya masamain. Much better na ikaw na ang magtaboy kay Harry Roque pabalik ng Pilipinas. Kasi pag hindi mo pinauwi ng Pilipinas yan, guguluhin yan ang guguluhin yung ginagawang investigasyon ni Kaufman at sa huli, ang tatay mo lang din ang kawawa at talo. Yan ay payo lamang na maayos mga kababayan. Much better, mismong si Sara Duterte na ang magsuplong kay Roque. Ano po, kumbaga, mismong si Sara na ang magpabalik kay Attorney Harry Roque sa Pilipinas para isuko sa ating mga kapulisan para harapin ni Roque mga kababayan yung kanyang kaso. Kasi biruin nyo hanggat na andyan dyan, eto yung mga DD-shit, mamulat na mga mata ninyo. Hanggat na andyan dyan si Roque sa dahig, hindi makakalaya si Digong. Hindi, sa totoo lang mga kababayan, eto, yung mga DD-shit dyan, sa usaping ito, magkakakampi tayo. Bakit? Kasi ang hiling ko lang naman mga kababayan at gustong ipaunawa dun sa mga DD-shit,
hanggat naandyan dyan si Atty. Harry Roque, dyan po sa dahig, hindi makakalabas si Digong. Maniwala kayo, kasi guguluhin ni Harry Roque ng paulit-ulit ang mga investigasyon na sinimulan at ginagawa ng kampo ni Atty. Kaufman. Biruin nyo, si Atty. Kaufman mga kababayan, yan ay legal team at abogado na kumikilos para idepensa itong si Digong. Samantalang si Harry Roque, ano ba silbi ni Roque? Wala, panggulo lamang po yan mga kababayan sa kaso na kinakaharap ni Duterte. Kaya nga kung ako kay Sara, much better itaboy na niya pabalik ng Pilipinas itong si Roque at hayaan si Harry Roque na harapin yung mga kaso niya dito sa Pinas. Kasi biruin nyo yung mga DDZ, sana magising kayo. Kaya lang naman naandyan dyan sa dahig si Roque kasi ginagamit niya yung pagkakataon na nakakulong si Digong para manatili siya ng matagal dyan po sa dahig. Sa tingin niyo mga kababayan, babalik kaya ng Pilipinas si Roque kung sakali makalaya si Duterte? Hindi babalik yan. Mananatili yan sa kanyang pagtatago kasi ayaw niyang harapin yung mga kaso niya. Alam nyo, konti na lang iisipin ko na siguro gabi-gabi nagdadasal etong si Roque na wag nang makalabas etong si Digong para manatili siya ng matagal dyan po sa dahig mga kababayan. Konti na lang iisipin natin na ganun. Kaya naandyan dyan si Roque mga kababayan kasi ginagamit na lamang po niyan si Duterte para gawing pang survive sa kanyang sarili at sa kanyang kaso na kinakaharap. Kasi hanggat naandyan dyan nga naman si Roque sa dahig, hindi po siya mapapapanagot dito sa Pilipinas. Anyway, sabi pa dito mga kababayan, ito pa daw. Hindi rin pinalampas ni Roque ang pagkakalarawan sa kanya. Ito daw inilarawan daw ni Kaufman etong si Roque bilang hindi mahalaga at katawa-tawa at iginiit na mas nararapat ito ng kampo ang atensyon sa pagbabalik kay Duterte sa bansa. Hirit pa niya, ang sambayan ng Pilipino ay nanonood at naghihintay. Biruin nyo kung gaano kasakit kay Harry Roque ito. Sinabi ni Kaufman na hindi daw po importante, hindi daw mahalaga itong si Roque at mukhang katawa-tawa mga kababayan. Kaya manggagalaiti talaga mga kababayan na itong si Roque at titirahin ng titirahin itong si Kaufman kasi sampal po talaga kay Atty. Harry Roque yung sinabi mga kababayan ni Kaufman na katawa-tawa at hindi po mahalaga. Ibig sabihin, wala talagang silbi itong si Roque. Ano po? Anyway, hindi po tayo nagsabi niyan Ang nagsabi niyan mismo ay itong si Kaufman mga kababayan kasi nga masyadong pakailamero itong si Harry Roque sa ginagawang trabaho ni Kaufman. Kaya doon sa mga DDZ dyan, kung kaya ninyong itaboy ng pabalik ng Pilipinas si Roque, itaboy nyo na hanggat maaga pa. Kasi pag hindi ninyo itinaboy papuntang Pilipinas yan, malabo nang makalabas etong si Duterte. Ang ending niyan, matatalo't matatalo lang etong si Digong. Bakit? Dahil iba yung ginagawang trabaho ng legal team ni Duterte at iba naman yung pinapakalat na balita ni Harry Roque. Napilit yung sinisiraan yung abogado ni Digong. So ang ending niyan, magkakagulo lang yan hanggang sa makalimutan na yung proseso ng kaso ni dating Pangulong Duterte. Ano po? Anyway, mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dito mga kababayan.